Napakaganda ng topic natin ngayon sa Monday Huddle with Red. Kasi pag-uusapan natin ngayon yung mga bagay na you should avoid in starting your own business. Alam niyo mga kapatid, sa mahigit isang dekadang pagnenegosyo ko, no? At sa dami nating natulungan ng mga negosyante at naging mga successful, meron akong ilang mga bagay na nakita na dapat ay hindi mo gagawin kung magsisimula ka palang magnegosyo. Lalo na kung first time mo, no? Ano ba ito? Unang-una, zero knowledge ka doon sa papasukin mong negosyo o itatayo mong negosyo. Dapat kapag magsisimula ka pa lang ng negosyo, at least somehow nakapag-research ka man lang kung ano ito. Kasi kapag zero knowledge ka, basta may pera ka lang, tinayo mo yung isang negosyo at wala kang background or hindi ka man lang nakapagtanong doon sa mga naging successful na or nakatingin sa mga social media kung ano yung mga dapat gawin para sa negosyo ito, ito sinasabi ko sa iyo, you're bound to fail, no? If you have zero knowledge about the business that you're going to start, no? Sayang lang yung puhunan mo, yung effort and time para sa negosyong ito. Pangalawa, na kailangan mong i-avoid para makapagsimula ka ng negosyo. Ito yung takot kang lumabas sa comfort zone mo. Yan. Alam mo sa pagsisimula ng negosyo, maraming mga hindi ka aya-ayang bagay na dapat mong gawin. Yung mga bagay na hindi ka komportableng gawin. Pero kapag nagnenegosyo ka na, kailangan mo nang gawin yan. Ang pangatlong tip ko naman, no, na you should avoid when you're starting your own business is yung pautang. Nako, ang dami ng mga nagsimula ng negosyo na nasira, tumigil, hindi na nagtuloy-tuloy dahil naubos na yung kanilang mga paninda. Worst, yung pinambili nila ng mga paninda nila o yung kanilang mga produkto ay inutang din nila na may interest. So, kapag ito'y pinautang mo just to impress people na marami kang pera, marami kang produkto, no? Without knowing na kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo kapag wala ka ng pampaikot, yun, maaaring tumigil, matumba yung sinisimulan mong negosyo. At hindi ka na makabawi. Bakit? Inutang mo lang din yung pinambili mo ng produkto. Unless ang negosyo mo talaga ay lending, no? Magpapautang, talaga magpapautang ka. Pero kung ang negosyo mo ay nagbebenta ka ng mga bagay-bagay, lalo na't inutang mo lang din yung puhunan mo doon, wag kang magpapautang. Pang-apat na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay magtatayo ng negosyo ay magsisimula ka ng negosyo ng walang plano, without a backup plan. Alam naman natin na kapag nagtayo ka ng negosyo, siyempre meron niyang kapital, no? Sometimes hard-earned money mo yan or sometimes inutang mo pa yan. Ngayon, kung yung plano mo ay hindi nagwo-work, no? Dapat meron kang backup plan. Ano yung mga dapat mong gawin? Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail, no? Kaya napakahalaga ng pagpaplano. Ano ba yung isa sa mga ginagawa nating pagpaplano? Halimbawa lang, magtatayo ka ng store, no? Saan mo ilalagay yung store mo? 'Di ba? Sino yung mga taong i-hire mo? So kailangan mong planuhin 'yan, no? Hindi pwedeng magsimula ka na lang basta ng negosyo nang hindi nagpaplano. Panglima, ito yung kadalasang nakakalimutan ng mga tao na nagnenegosyo. Yung dapat meron silang at least somehow, no, may konting kaalaman sa basic accounting, no? Simpleng arithmetic lang naman, plus minus, multiplication, division lang naman yan. Pero dapat lahat ng bagay kapag magsisimula ka ng negosyo, dapat kinocompute mo na yan, no? Kahit yung ultimo ginamit mo sa isang maliit na bagay, dapat yan nako-compute mo, no? Para malaman mo kung magkano talaga ang nagastos mo at magkano talaga yung kinita mo. Kasi kapag kumita ka lang ng kumita at hindi mo tinitingnan yung mga ginastos mo, hindi mo binawas yan, hindi naman yung totoo talagang kita. Kaya sa negosyo, dapat at least somehow meron kang basic knowledge about basic accounting. Kaya wag mong kakalimutan yung 5 tips na yan na dapat mong alamin bago ka magsimula ng sarili mong negosyo. And I hope guys, nakatulong tong 5 tips na to doon sa mga taong gustong magsimula ng negosyo.
Oh, October 28 na. Ready ka na ba? May ticket ka na ba para sa ating 5th year anniversary ng RED? Reminisce, Elevate, and Dominate. No? Kung wala pa, buy your ticket now and see you sa Gensan, sa General Santos, sa biggest convention hall ng KCC, October 28, 4 p.m. See you there!